ng Diyos ang manangin nasa langit, ng Diyos na banal at makapangyarihan sa lahat. Ikaw ang Diyos na tapat na nagmamahal sa amin, ang Diyos na sa lahat ng oras ay narinyan upang kami ay patuloy o Diyos na ingatan. Salamat at Ama sa biyaya ng buhay at kalakasan na pagbuo sa amin sa araw na ito. Kami umanalangin at umalangin o Diyos na napapakubaba sa banal na harapan at ang Diyos na dalangin. Pagkalooban kami ng bagong puso at bagong espiritu. Ang puso namin masuwain at espiritu masuwain. Alisin mo, Diyos, at pagkat ng bagong puso at espiritu hanggang sumunod sa iyong banal na kalooban. Dakilang mga namin nasa namin, baging po namin na ang kami nais mo lamang o Diyos ay matuto kami sumunod sa iyong banal na kalooban upang hindi kami magulang ng anumang pagpapala at iyong pinangako para po sa amin. Kaya dalangin namin dakilang Ama ang salita o magbibigay sa amin ng iwanan sa ngalan ng Panginoon Jesus. Salita patuloy niyo po pagkaloob sa amin at patuloy kami bigyan ng pakunawa upang ito'y aming mais sa buhay. Samahan ng Panginoon Diyos ang pagtingin ko ngayon sa iyong pangalan at ilang kusalan at upang gawa sa bawat isa ang mga kanilang kahilingan sa ngalan ng Panginoon Jesus, sa ngalan ng Ama, ng Anak ng Espiritu Santo. Amen. Purihin ang Panginoon.
iyon ay may isa lalaki, Jonas ang pangalan. Siya ay anak ng Amitay. Isang araw, sinabi sa kanya ni Yahweh, pumunta ka sa Ninive, ang malaking lungsod, at pangaralan mo ang mga taga-roon sapagkat suko na sa langit ang kanilang kasamaan. Sa halip na sumunod, ipinasya ni Jonas na magtungo sa Tarses sapagkat inaakala niya malayo na iyon kay Yahweh. Kaya nagtungo siya sa Joppe at sumakay ng barko papuntang Tarses. Nang maibigay na niya ang kaukulang upa, sumakay siya sa vapor kasama ang mga tripulante. Ngunit nang sila'y nasa laot na, nagpalitaw ng malakas na bagyo si Yahweh, ano pat halos mawasak ang barko. Dahil dito, sinigla na matinding takot ang mga tripulante, kaya bawat isa nanalangin sa kaniyang Diyos. Pagkatapos, inihulog nila sa dagat ang mga kargamento para gumaan ang sasakyan. Samantalang si Jonas ay mahimbing na natutulog sa isang sulok sa ibabang palapag ng barko. Nakita siya ng kapitan at ginising, "Hoy, tulog ka ng tulog iyan. Bumangon ka at manalangin sa Diyos mo. Baka sakaling kaawaan tayo at iligtas sa kamatayan." Nag-uusap-usap ang mga tripulante, magsapalaran tayo para malaman natin kung sino ang dahilan ng lahat ng ito. Gayon nga ang ginawa nila at nabunot ang pangalan ni Jonas, kaya siya'y kinausap nila. Nagsapalaran kami para malaman kung sino ang may kasalanan at ikaw ang nabunot. Ano ba ang ginagawa mo rito? At taga saan ka? Ako ay Hebreo, sagot ni Jonas. Nananalig ako kay Yahweh, ang Diyos ng kalangitan, ang lumikha ng dagat at ng lupa. Bago pa ito nangyari, sinabi ni Jonas na pinagtataguan niya si Yahweh. Kaya, sa laki ng takot na pahilakbog sila, sinabi kay Jonas, "Napakalaki ng ginawa mong kasalanan." Lalong lumakas ang bagyo, kaya si Jonas ay kinausap uli ng mga tripulante, "Ano ang ibig mong gawin namin sa iyo para pumayapa ang dagat? Ihagis ninyo ako sa dagat sapagkat alam kong ako ang dahilan ng nagninit-nit na bagyong ito." Sagot niya. Ito ang salita ng Diyos. Purihin natin ang Panginoong Hesus sa pagkabasa ng kanyang salita. Hallelujah, hallelujah sa kanyang lahat ng kapurihan ngayon at magpakailanman. Sabihin mo sa katabi mo, "Sister, huwag mo ipipilit ang gusto mo, hindi papayag si Lord." Wala kayo? Lahat po pwede lang maupo. Papurihan natin ang ating Panginoong Hesus sa malakas na papuri para sa ating Panginoong Hesus. Hallelujah. Muli sa mapagpalat magandang hapon po sa inyo lahat at muli salamat sa Panginoon na muli na naman tayo nagkakatipon para po mapakinggan ang mabuting balita ng ating Panginoong Hesus Kristo. Dito po sa binasa po natin na salita ng Diyos ayon sa aklat po ni Jonas, mga kapatid, ay dumating po sa punto na ang bayan ni Ninive po kanila pong pamumuhay ay hindi na kinalulugdan ng Diyos. At ang sabi po dyan ay suko na sa langit ang kasamaan na umiiral. Amen? Sa bayan po nito. Kaya nagpasya po ang Diyos na kung saan ay ang bayan po Israel, ang bayan po ng Ninive po ay may plano ang Diyos na ito ay gugunawin. Subalit kahit po na ang bayan po na ito, mga kapatid, ay alam po natin na sukdulan na sa langit ang kanilang kasamaan na ginagawa, pero
hindi pa rin po sila hinahahayaan ng Diyos na ang buhay po ng mga taong ito ay mapahamak. Kaya ang ating Panginoon ay isang araw, mayroong isang lingkod na hinirang para nasubuin, para dalhin po ang mabuting balita sa bayan po ng Nineve, para na ang mga tao sa lugar na yan ay paalalahanan po sila. Bigyan ng babala, mga kapatid, subalit po ang lingkod na nahirang po o napili po ng Diyos sa pamamagitan ni Jonas po ay makikita po natin ang naghahari sa puso po ni Jonas ay galit. Ang umiiral po sa puso po ni Jonas po ay galit na sa pamamagitan po ni Jonas, mga kapatid, nais ng Diyos na magamit siya para ang bayan po na ito ng Nineve po ay ipadama sa kanila ang pagmamahal ng ating Diyos. Yung umiiral na yun sa puso ng lingkod ng Diyos na si Jonas, ay nais ng Diyos na mawala po iyon. Nais ng Diyos mawala po iyon, at para mawala po iyon, mga kapatid, ay ipinapakita po sa kanya ng ating Panginoong Jesucristo yung maganda at mabuting nais ng Diyos. Yung mabuti at magandang nais po ng ating Diyos, na nais ng Diyos, yung maganda at mabuting plano ng Diyos para sa bayan po ng Nineve po ay magamit niya po si Jonas para yung kabutihan na yan ang nais ng Diyos ay makarating po sa bayan po ito, sa mamamayan ng Nineve. Subalit, mga kapatid, sa ating Panginoong Jesucristo, si Jonas po ay puno po ng galit po kanyang puso nung mga sandali po na yan nung siya'y tawagin po ng Diyos. At tanging nais ng Diyos para magamit siya, yung galit na yun na maumiiral sa puso po ni Jonas po ay mapawit yun. At paghariin buhat sa puso na yan ang pag-ibig po ng Diyos, para yung pag-ibig na ito ang siyang maibahagi doon sa bayan po na ito, na kung saan sukdulan na yung galit o sukdulan na yung kasamaan na kanilang ginagawa. Kaya ang Diyos ay nakapag-isip na gugunawin ang bayan po ito. Subalit, mga kapatid, sa ating Panginoong Jesus, sa kabila po ng sagad na sa langit yung kasalanan ng bayan po ito, mahal pa rin sila ng Diyos. Amen? Matatanaw natin, buhay po natin, kung sa kabila ng kasalanan, mayroon po sila isukdulan na sa langit, ay ang Diyos ay na, nung sandali na yan, ay may pagmamahal pa rin na inilalaan para sa kanila. Siguro naman, masasabi natin, hindi pa naman tayo sukdulan sa langit kasama. Amen. Kung may inilalaan sa kanila ang Diyos ng pagmamahal, malamang may pagmamahal na inilalaan ang Diyos para po sa atin, sa kabila ng ating mga pagkukulang o ano pa mang kamalian na nagagawa po natin. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Na sa kabila ng kanilang pagiging makasalanan, ando doon pa rin po na ang mga tao po na ito ay pilit pa rin ng Diyos inaabot, inaalala pa rin sila ng Diyos, at binibigyan pa rin sila ng Diyos ng pagkakataon ang bayan po na ito na makapagbago ang buhay, makapagbagong buhay, na sa kabila ng kanilang kasamaan, hindi plano ng Diyos na sila'y parusahan. Amen? Kundi ang plano po ng Diyos ng mga tao na to ay magbagong buhay. Kaya nais po ng ating Panginoong Jesucristo na yung pagmamahal na ipinapakita po ng Diyos yung sandali na yan para sa bayan po ng Nineve po na hindi nagugustuhan ng taong ito ng lingkod ng kanyang pinili para subuin po roon. Hindi ko nagugustuhan ni Jonas o ni Jonas yung pagmamahal na nais ng Diyos ipaabot sa bayan ng Nineve po, subalit ito yung gustong ituro ng Diyos kay Jonas. Gusto ng Diyos turuan si Jonas magmahal sa mga hindi karapat-dapat mahalin. Amen. Tulad ng pagmamahal ng ating Diyos.
Maaaring sa ating minsan maraming tao na sa ating minsan maraming nagsasabi na hindi ako karapat-dapat sa Diyos. Kasi alam ng tao kung ano yung ginagawa niya. Kaya minsan marami sa atin na tila pumasok ng simbahan. Amen. Kapag niyayaya ng lumapit sa ating Panginoon, makikinig, dumalo sa mga ganitong pagtitipon. Minsan, maraming tao, minsan tila bagailan kasi parang pakiramdam nila, hindi pa sila karapat-dapat sa harapan po ng Diyos. Amen? Pero lagi natin tatandaan, pagdating sa ating dakilang Diyos, walang hindi karapat-dapat. Lahat tayo ay karapat-dapat sa Kanyang pagmamahal. Purihin po natin ang ating Panginoon na si Kristo. Ngayon, pagmamahal nito na nais ng Diyos iparating sa bayan iyon sa pamamagitan po ni Jonas, ito po yung nais ng Diyos na pagmamahal na kung saan papalit sa galit mayroon sa puso ni Jonas. Amen? Mapalitan ang pag-ibig na ito. Kapag ganito ang pagmamahal na maghahari sa buhay po natin, amen? Kapag yung pagmamahal na yan, na mayroon po ang ating Diyos sa isang taong makasalanan na sinasabi natin minsan, tila bagay hindi karapat-dapat mahalin. Pero kapag iyan po ang umiral sa puso po natin, mga kapatid, sa ating Kristo, kapag nakakakita ka ng taong nakakagawa sa iyo ng hindi tama, nakakagawa ng hindi tama sa sino pa man, agad mong maaalala, agad mong mararamdaman, agad mong matatanaw na ang kailangan ng taong iyan ay pagmamahal. Amen. Hindi parusa, hindi ang masaktan ko siya, kundi matatanaw mo agad na ang kailangan ng tao na yan kapag nakakagawa ng pagkakamali ay pagmamahal, sapagkat yung pagmamahal mayroon ang Diyos sa para sa isang taong makasalanan ay naririyan sa puso po natin. Amen. Na kahit tayo minsan, kapag tayo po ay nakakagawa ng pagkakasala, amen? Kapag tayo nakakagawa ng pagkakasala o maaaring pagkakamali, mga kapatid, hindi mo masasabi sa sarili mo na ako'y hindi karapat-dapat sa Diyos. Amen? Bakit po hindi mo masasabi iyan na kapag ikaw ay nagkamali, hindi mo masasabi ikaw ay hindi karapat-dapat sa Diyos? Kasi mismo yung pag-ibig mayroon ang Diyos para sa isang tao makasalanan na sa puso mo. Na kung saan pinapadama sa natin sa taong nagkakasala. Kaya kapag tayo nagkakamali, mga kapatid, hindi natin pwedeng sabihin na tayo po hindi maramdaman na hindi ka karapat-dapat para sa Diyos. Bakit, mga kapatid, alam mo kung gaano kamahal ng Diyos ang isang taong nagkakamali. Purihin po natin ang ating Panginoon si Kristo. At ito po yung pag-ibig, pagmamahal na nais ng Diyos, buhat doon sa puso ni Jonas, na inaalipin ng galit ay mapalitan ng ganong pagmamahal na tila baga, mga kapatid, pagmamahal para sa hindi karapat-dapat pero kung minamahal ng Diyos. Amen. Dami-dami mapipili si Jonas pa, no? Dito ba? Talagang pinipilit ni Jonas ang gusto niya. Pinagtaguan niya talaga ang Diyos. Nung hindi tinuloy ng Diyos yung pagtunaw sa bayan ng Nineve, galit na galit si Jonas. Ang sabi ni Jonas, dalangin ko, di ba bago ako pumunta dito, ito yung sinabi kong gawin mo? Ano po yan? Hindi po ba? Na tila baga gusto niya talaga ipilit ang gusto niya, at tila baga ang Diyos talaga ang gusto niya sumunod sa kanyang kalooban. Pero hindi papayag ng Diyos. Amen? Kapag po wala sa atin yung pag-ibig ko ito, dito po kay Jonas po nito, nais ng Diyos si Jonas po ay mabuhay na may kapayapaan. Kapayapaan. Kasi yung kapayapaan na yan, dapat yan ang umiiral sa buhay ng isang lingkod ng Diyos. Kasi hindi natin maibabahagi yung kapayapaan kapag wala sa atin po yan. Amen? Ang taong walang kapayapaan, hindi niya natatalaw kung ano yung magandang nangyayari. Amen? Kapag wala tayong kapayapaan sa buhay po natin, hindi natin natatanaw kung ano yung magagandang nangyayari. Lahat natin natatanaw yung nakakagulo sa buhay natin. Di po ba? Dito po sabi po ni Jonas, sa sandali na yan,
Sabi niya, mabuting mamatay na ako. Ganda-ganda na ginawa ng Diyos, tapos sasabihin niya, mas mabuti pa mamatay na lang ako kaysa dahil sa ginawa mo iyan. Minsan may mga tao, sinasabi ko namin, ano pa bang gusto mo? Ano pa bang gusto mo mangyari? Ang ganda-ganda na nang nangyayari. Di po ba? Pero minsan, may hinahanap pa ang tao, tila ang gaganda ng nangyayari, pero tila baga hindi niya nakikita po yun. Kapag wala tayong kapayapaan sa buhay po natin, hindi natin natatanaw kung ano ang magaganda nangyayari sa paligid natin. Amen. Ang tunay na kapayapaan, tatanawin po natin, ano ba kaya ang tunay na kapayapaan? Ang tunay na kapayapaan ay nakikita natin walang kasamaan na umiiral. Amen. Tunay na kapayapaan, masasabi natin, kapag walang kasamaan na umiiral. Maari ang isang matatanaw natin, masabi natin na may kapayapaan kapag walang sinumang napapahamak, napapasama. Amen? Kasi ang ating Diyos, mismo ang ating dakilang Amang nasa langit, hindi rin naman po siya masaya kapag may isang napapahamak. Kaya sabi nga po sa isang talinhaga, meron po isang tupang nawala, iiwan niya yung siyang naputyang alang-alang doon sa isa. Amen? Kasi habang kahit isa lang yan, habang may isang nakikita niyang napapasama, napapahamak, hindi matahimik ang puso ng Diyos. Amen? Habang may umiiral na hindi maganda, hindi natatahimik ang puso ng Diyos. Amen? Na ang tunay na kapayapaan, mga kapatid, kapag walang sinumang napapahamak o walang anumang umiiral na kasamaan. At ito ang nais ng Diyos ilagay sa puso ng lingkod niya, si Jonas. Amen. Yung kabutihan na yan, ang nais ng Diyos na pumuno sa puso po ni Jonas, na yan po ang umiral sa puso niya ng sandali po na yan, at yan yung kabutihan na nais ng Diyos ng sandali po iyan ay gawin ni Jonas sa bayan ng Nineveh. Dahil niya sa bayan iyan, yan ang ituro niya sa bayan iyan, yung kabutihan po iyan, nang sa ganon, anumang kaguluhan meron sa bayan iyon, bunga ng kasamaan ay mapalitan ng tunay na kapayapaan. Purihin po natin ang ating Panginoon Jesucristo. Ito, alam po natin iyan, ang isa sa kaguluhan sa buhay natin, ang bunga nito ay yung mga minsan pagkakamali na ating nagagawa. Amen? Subalit hindi papayag ang Diyos na yung taglay natin ay hindi nakapagbibigay sa atin ng kapayapaan. Amen? Kaya sabi ni Jonas, sandali ko na yan, mabuti pa mamatay na ako. Nagmamakul talaga siya. Pero sa ginawa ko ng Diyos, hindi niya natatanaw kung anong ganda ng ginawa ng Diyos nung oras na yan, nung ang bayan po nito ay hindi tinuloy ng Diyos na gunawin, bagkus yung bayan po nito dahil sa ginawa po ni Jonas na pangangaral ng sandali na yan sa bayan na yan, ang bayan na ito ay natutong lumapit sa Diyos. Diba? Masama ba yun? Ang ganda-ganda ng nangyari, di ba? Buhat sa kasamaan na patungo sa kapahamakan, ng sandali po na yan, kinahabagan po ng Diyos at binigyan ng Diyos ng pagkakataon na magbagong buhay. Amen. At yan ang nais ng Diyos, na kung saan mapuno ang puso po natin ng kabutihan, na pwede na kung saan magiging daan para ang tao po ng alipin ng kasamaan, mga kapatid, ay mahalo natin buhat sa kasamaan iyan at may turo natin madala sa Kanya ang mabuting nais ng Diyos na makapagbibigay sa Kanya ng tunay na kapayapaan. Bigyan pa ba kayo? Palakpakan natin ang Panginoong Jesus, malakas na papuri para sa ating Panginoong Jesucristo. Nagugutom na ba kayo? Hindi pa? Giniginaw lang. Giniginaw kayo. Masarap matulog pag maginaw, di po ba? Pero huwag niyo akong tutulugan, malapit na tayo matapos.
3 o'clock tapos na tayo. Okay, palapakan natin ang Panginoon. Glory to God. Na matanaw natin ang tunay na magagandang nangyayari sa buhay natin kapag tahimik ang ating kalooban. Amen? Nakikita natin yan kasi unang-una, ikaw ang pasimuno ng kabutihan dahil buhat sa iyo, buhat sa puso mo ang kabutihan. Amen? Kaya nakikita mo kung paano iiral ito sa paligid mo dahil tayo mismo ang may dala ng kabutihan na nagdudulot ng kapayapaan sa ating kapaligiran. Pangalawa po, mga kapatid sa ating Panginoong Jesucristo, ang nais po ng Diyos ay si Jonas po ay magkaroon ng matuwid na pamumuhay. Matuwid na pamumuhay. At alam naman natin, ang matuwid na pamumuhay ay nagsisimula po yan kung saan ay naghahari sa atin ang kalooban ng Diyos. Naghahari sa atin ang kalooban ng Diyos. Sapagkat si Jonas po dito, hindi talaga ang kalooban ng Diyos ang naghahari sa kanya, kundi ang naghahari talaga sa kanya ay yung kanyang sariling kalooban. Napakahirap na minsan mga kapatid ay tawag po nito, may tinatawag tayo na pagiging self-righteous ng isang tao. Amen? Kaya kapag po yan ang umiiral po sa atin na tingin natin sa ating sarili, tayo ay matuwid. Amen. Tayo ay matuwid. Kaya kapag tingin natin sa ating sarili, tayo ay matuwid, tila bagay hindi tayo takot na kung saan ay kapag may nagkakamali, ay parusahan natin. Amen. Pero kapag nakikita mo sa iyong sarili, mayroon kang pagkukulang, makikita mo mga kapatid, kapag ang tao may pagkukulang, makikita mo kung ano nararapat sa isang tao may pagkukulang. Kung ano yung pagmamahal, amen. Kung ano yung pang-unawa na dapat sa isang tao may pagkukulang. Kasi alam mo, kapag ikaw ay nagkukulang, kailangan mo rin ang pag-unawa ng sino pa man. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon si Kristo. Nais ni Jonas, sa sandali na yan, ang Diyos ay umayon sa kanyang kalooban, sa kanyang gusto. Para sa kay Jonas, yun ang matuwid ng sandali na yan, na ang bayan ng Ninive po ay dapat talagang bunawin iyan ng Diyos dahil napakasama po nila. Amen? Yun ang kanyang pananaw dahil nakikita ni Jonas na tila bagay mas matuwid siya kaysa mga tao roon. Amen. Paglabas yung mamaya, mainit na. Ayan. Palakpakan natin muli ang ating Panginoon. Pero hindi nakikita ni Jonas yung sandali na yan. Sa kabila ng kanyang pagsuway, pinataguan niya si Lord, ito ba, ayaw niya gawin yung kalooban ng Diyos, mas gusto niya yung kalooban niyang gawin niya. Pero hindi nakikita ni Jonas yung sandali na yan kung paano siya inuunawa ng Diyos. Amen? Inuunawa sa ng Diyos yung sandali na yan, sa kabila ng mga pagkukulang na ito ni Jonas, sa kabila ng ginagawa niyang pagsuway, inuunawa sa ng Diyos, sinakausap po sa ng Diyos, tinuturuan po sa ng Diyos yung sandali po na yon, para na kung saan makita ni Jonas yung pang-unawa na ginagawa sa kanya ng Diyos, nang sa ganon, maunawaan niya rin ang mga taga-Ninive. Amen? At yan, sabi nga, kapag wala ka, hindi mo kayang ibigay. Amen? Pero kapag naranasan mo yung pang-unawa, mayroon ang Diyos sa kabila ng ating maraming pagkukulang na nagawa sa buhay po natin, yung pang-unawa na yan ay kaya mo rin ibigay sa taong nagkakamali. Sa taong may pagkukulang. Urihin po natin ang ating Panginoon sa Kristo. Pang-unawang ipinapakita po ng Diyos. Dito po, isang kailangan ng bayan ng Ninive, pagpapatawad. Pagpapatawad ang kailangan po nila. Kaya sandali na yan, nung mangaral po si Jonas po sa kanila, at nakita nila yung ipinapangaral, ito'y galing po sa Diyos, ang bayan ng Ninive po ay nagpakumbaba buhat sa hari,
nagsisi po sila sa kanilang kasalanan at ang sabi ng hari, magsisi tayo, talikuran natin ang ating ginagawang kasalanan, itigil na natin ginagawa natin kasamaan, baka magbago ang isip ng Diyos. Amen. At hindi na tayo lilipunin. Yung pag-ibig mayroon ang Diyos ay maipapadamala ng Diyos, mga kapatid, kapag siya'y nagpatawad. Amen. Yung tunay na kapayapaan makakamtan na ng tao kapag siya'y pinatawad. Yung matuwid na pamumuhay, katarungan na pamumuhay, matuwid na pamumuhay, sa harapan po ng Diyos, mga kapatid, iira lang iyan, mararamdaman na ng tao yung pagiging matuwid ng Diyos kapag siya'y nagpatawad. Kung walang pagpapatawad, hindi mo mararamdaman ang pagmamahal. Sayang. Amen. Kung walang pagpapatawad, hindi mo mararamdaman, mga kapatid, ang tunay na kapayapaan. Kung walang pagpapatawad, hindi mo mararamdaman at makikilala kung ano ang matuwid sa paligid ng Diyos. Purihin po natin ang ating Panginoon Jesucristo. May kaaway ba kayo? Wala. Amen. Pero yung buhay kasi ni Jonas, makikita natin ay dumarating ang panahon na umiiral ito sa atin. Amen? Umiiral ito sa ating mga kapatid kasi sa dami natin nakakasalanguhan araw-araw, minsan hindi maiwasan na ikaw ay magalit. Sino ko sa inyo hindi nagagalit? Ha? Di po ba? Lahat tayo nagagalit, nararanasan po natin yan. Kasi nakakasalanguhan tayo minsan ng mga tao na hindi natin nagugustuhan yung kanilang ginagawa. Amen? At habang umiiral yan sa paligid po natin, iiral din sa atin itong galit na mayroon po si Jonas. Pero ang nais ng Diyos, kung ano yung itinuturo ni Jonas dito, ng Diyos kay Jonas, na kinakailangan taglayin ang puso ni Jonas para kapag dumarating yung ganitong sitwasyon na may tao na tila bagay gusto mo nang magalit, amen, gusto mo nang sambunutan, nawawag si Brother Edgar yung pagalit nyo, wala kayong sasambunutan diyan. Palakpakan ko natin ang ating Panginoon na si Kristo. Diba, nagagawa mo pa rin magpigil at maibigay sa Kanya yung pagmamahal na nararapat sa oras na siya'y nagkakamali. Amen? Dito na tayo sa panawagan ni Lord. Tinawag na tayo ng Panginoon. Huwag na natin ipilit pa ang gusto natin. Amen? Na minsan, wala ko yung pagmamahal kasi mas gusto pa natin yung gusto natin kaysa gusto ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya hindi makapaghari ang pag-ibig sa puso natin. Amen. Kaya hindi yung pag-ibig na nais ng Diyos na madama ni Jonas para sa bayan ng Nineveh, hindi mailagay-lagay ng Diyos sa puso ni Jonas. Biro mo tapos na, naganap na mga kapatid, diba? Nangyari na ang lahat. Si Jonas galit na galit pa rin. Nagmamaktol pa rin sa kay Yahweh. Grabing labanan, ano? Pero hindi nakita ni Jonas yung sandali na yan. Ang sabi ng Diyos, nakakalungkot yung dami ng tao na yan ay ipapahamak ko. Hindi ka ba natuwa na gamit kita para maligtas sila? Amen? Dito na tayo kay Lord, di po ba? Huwag na natin ipilit ang gusto natin. Amen? Paggamit na lang tayo ayon sa nais ng Diyos. Purihin po natin ang ating Panginoon na Kristo. Kasi mas magandang ibubunga. Amen? Mas magandang ibubunga ng nais ng Diyos kaysa nais po ng bawat isa po sa atin. Kaya sandali po na yan, hindi natin maranasan yung tunay na kapayapaan sa buhay natin. Bakit mga kapatid? Kasi pinipilit natin yung gusto natin. Amen. Habang kinukontra mo ang kalooban ng Diyos, hindi ka matatahimik. Amen. Hindi ka matutuwa. Amen. Kasi
talagang hindi papayag ang Diyos na ang iyo ang masunod. Dahil kapag ang iyo ang nasunod, mapapahama ka. Kapag ang Diyos ang masunod, alam ng Diyos, ito'y sa ikabubuti ng bawat isa po sa atin. Purihin po natin ang ating Panginoon. Hindi po halimbawa na yan. Kung ikaw po kagaya ni Jonas, papasyal ka sa Ninive, hindi po ba? Ganito kasama ang pamumuhay ng tao doon. Hindi sasamahin ka. Amen. Di po ba? Hindi sasamahin ka. Yan sabi po ni Yahweh, hindi dapat yan. Kaya kinakailangan magbago po sila. Di po ba? At kapag ang mga tao na yan ay magbago, matuto yan mamuhay ayon sa kalooban ko, anumang oras pumunta ka dyan, ligtas ka. Amen. Mabuti, mapapabuti ka. Purihin po natin ang ating Panginoon, Yesu Cristo. Glory to God. Hallelujah. Minsan may mga tao na minsan, sinasabi natin, hayaan mo na sila. Amen? Pero kapag hinayaan mo na lang, magkakaproblema ka naman. Perwisyuhin ang buhay mo. Tama, hindi. Totoo, di po ba? Huwag mo sabihin, hayaan mo na lang yan. Pero habang hinahayaan mo na, piperwisyo ka naman. Hindi, turuan mo na lang. Pagtyagaan mo na lang turuan. Amen? Nang sa ganun, mga kapatid, alam naman natin, kapag habang tinuturuan yan, hindi pwede hindi matuto yan. Amen? Maalala ko yung isang prayer partner, ang sabi niya, tigas ng ulo ng anak ko. Nag-iisang anak, siya na lang yung pag-asa ko na hahawak ng mga negosyo namin. Pero walang mangyayari dyan. Dahil alipin ng bisyo, alipin ng droga, kaya nawawala na siya ng pag-asa. Pero isang araw, sabi niya sa papa niya, sabi niya, ako nangahawak ng negosyo natin. Sabi ng tatay niya, wag na, masisira lahat. Masisira lahat. Pero alam niyo po yung kung anong sinabi ng bata, ng kanyang anak? Sabi niya, ba't mo nasabing iyong masisira? Sabi niya, sa ayos mo na yan. Magbago ka muna. Sabi ng bata, wala ka bang tiwala sa Diyos mo? Amen? Sa biyaya ng Diyos, sila mag-asawa sa abroad na, yung kanyang anak, ang siya namamahala ng kanilang negosyo. Purihin po natin ang ating Kristo. Bakit mga kapatid nangyari po yun? Kaya nangyari po yun kasi merong Diyos. Amen. Merong nangaral sa kanilang anak. Amen. May nangaral sa kanilang anak. Yung nga lang, dumating ang punto na tila bagay nagsawa. Nung nagbago ng kanyang anak, ayaw niyang maniwala. Amen. Kaya sabi ng kanyang anak, wala ka bang tiwala sa iyong Diyos? Amen. Purihin natin ang ating Kristo. Kaya minsan, walang kapayapaan, walang katahimikan kasi laging mali ang ating nagagawa. Habang sinusunod natin ang ating kalooban. Amen? Yan, sabi ng Lord kay Jonas, huwag mo nang ipilit ang gusto mo. Kung ang mga taga-Nineveh nagbago na, magbago ka na rin. Amen? Magbago ka na rin. Kung sila'y kinahabagan o yung patuloy mong pagsuway na yan, grabe pag-unawa ng Diyos kay Jonas, ano? Grabe pag-unawa. Sumusuway nga, nakita na natin ang sandali na yan. Ginawa na ng Diyos yung gusto niya sa pamamagitan ni Jonas, pero si Jonas gusto pa rin yung kanyang mangyari. Amen? Kapatid sa Panginoong Jesucristo, ang tunay na pagpapala ay nasa pagsunod sa kalooban po ng Diyos. Ang tunay na pagpapala ay ang pag-ayon sa kalooban ng ating Jesucristo. Huwag natin ipilit ang gusto po natin. Amen? Mas maganda ang plano ng Diyos sa buhay po natin. Minsan, darating tayo sa mga kabiguan ng buhay po natin kapag pinilit natin yung gusto po natin. Pero kapag ang Diyos ang sinunod po natin, marami din pagsubok, pero tinitiyak ng Diyos kung saan kanya dadalhin. Amen. Alam ng Diyos ang mapagdadala niya sa bawat isa po sa atin. Tumayo po tayo lahat. Yuko po natin ang ating ulo, pikit po natin ang ating mga mata, at aawitin po natin, sabihin po natin sa ating
Dakilan mo, sabihin natin, Panginoong Jesucristo, salamat sa buhay na kaloob mo po sa akin. Salamat sa bagong buhay na kaloob mo sa akin. Panginoong Jesus, sa iyo ang buhay ko. ay naranasan na nilang pagmamahal ng Diyos. Natanggap na nila at naranasan ang bagong buhay, ang kapayapaan, ang matuwid na pamumuhay.
naranasan nilang pagpapala ng Diyos. Minsan, may mga bago lang dumadalo sa gawain. Pero makikita natin minsan sa mga baguhang ito kung paano sila pinagpapala ng Diyos. Na tila minsan yung mga pagpapala na yan na ating minimitig, minsan mas unang dumarating sa kanila kaysa atin. Kasi minsan mas pinipilit natin ang gusto natin kaysa gusto ng Diyos. Panginoong Hesus, narito kami sa iyong banal na harapan. Matuwid ang lahat ng itinuturo mo sa amin. Mabuti ang lahat ng hangarin mo para sa amin. Minsan, Panginoon, hindi lang kami umaayon. Dumadalangin kami, Panginoong Hesus, patuloy mo kaming unawain. Na sa kabila minsan, O Diyos, ng aming pagsalunga sa iyong kalooban, patuloy mo pa rin kaming abutin. Huwag mo kaming bitawan, Panginoong Hesus. Kung paano hindi mo tinatantanan si Jonas, Panginoong Hesus, na mabago ang kanyang puso, Panginoong Hesukristo, dalangin namin, Lord. Huwag mo rin kami tigilan habang may nakikita ka sa puso namin na kinakailangan baguhin. Patuloy kang mangusap sa amin. Gumamit ka ng sino pa man, Panginoong Hesus. Kung kinakailangan masaktan kami, O Diyos, ang aming kalooban, mawasak lang yung mga bagay na yan, O Diyos, na nais mong wasakin sa puso namin upang umiral ang kalooban mo, Diyos, sa bawat isa sa amin. Lord, gawin mo sa buhay mo namin. Mas masarap, Lord, ang masaktan na yon at makamtan ang tunay na pagbabago at maranasan ang mga pangako mo, Panginoong Jesus. Kaysa dumating sa punto, Lord God, na doon po namin danasin ang anumang katigasan ng aming kalooban mo, Diyos. Kaya dalangin namin, Panginoong Jesus, huwag ka magsawa. Sa patuloy po, Panginoong Jesus, abutin ang puso po namin. Ama, nais namin ang buhay meron kami ngayon ay mailaan po namin sa iyo. May talaga namin sa iyo, Panginoong Jesus, sapagkat, Lord, kung kami hiwalay sa iyo, kapahamakan ang maaari namin sasapitin. Kung kami mananatiling susunod sa iyo, ikaw ang mag-iingat sa amin. Hinihiling ko dakila Diyos, patuloy mo kami turuan, at hinihiling namin, kasihan mo kami na yung banal na Espiritu, na patuloy mo, Diyos, maunawaan at matanggap ang lahat ng pagtuturo po sa amin. Salamat dakilang al Shaddai. Patuloy kami balutin ang banal na dugo ng aming Panginoong Hesukristo at patuloy biyayaan, Ama, na magandang kalusugan at kalakasan. Salamat, Panginoong Jesus. Taas natin ang mga bagay na nais natin taas sa ating Panginoong Jesus. Dakilang Ama namin nasa langit, narito po ang mga kahilingan ng bawat isa ngayon na lumalapit sa iyong banal na harapan. Dakilang El Shaddai, kung paano pinahabagan ang bayan ng Ninive upang sila, O Diyos, ay malasakitan at sandali na yan, maranasan nila yung pagmamahal at ang iyong pagliligtas. Pinihiling ko rin po, Ama, na abutin mo rin ang pangangailangan ng bawat isa ngayon na naririto at sa ngalan ng Panginoong Jesus, ipagkaloob, Ama, ang katugunan. Inaangkin namin ito, Ama, na anumang aming hinihiling ngayon sa iyo, ito po'y aming kakamtan sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Ama, pagpalain mo ang buong sambahayan ng bawat isa, punuin sila ng mabubuting bagay na kanilang kailangan at patuloy amang patnubayan araw-araw. Habang naririto, Ama, ang mga kapatid nito, habang narito sa Hong Kong, dakilang Diyos, dalangin mo po, Diyos, ang iyong pagsasama sa kanila. Pagpalain mo ang kanilang mga among pinaglilingkuran dakilang al Shaddai at gamitin mo rin po ang mga amon nito, Ama,
upang mapagpala ang buhay ng iyong mga anak dito sa Hong Kong, Yahweh, sa ngalan ng Panginoong Hesus. Sa iyo, Ama, ang papurihan, kaluwalhatian sa lahat ng katugunan ng aming kahilingan, sa ngalan ng Ama, ng Anak, at Espiritu Santo. Amen. Papurihan, pasalamatan natin ang ating Panginoong Hesus. Manatili po tayong nakatayo at dasalin natin ang Salmo 91. Awit ng pagtitiwala sa Diyos. Siyang naghahangad ng pagkukop ng kataas-taasan at nananatili sa kalingan niyong makapangyarihan. Makapagsasabi sa kanyang Panginoon mo katahanan. Ikaw ang aking Diyos, yung Diyos na tangi kong pinagkatiwalaan. Ikaw iniligtas niya sa panganib sa umang nabitan, at kahit anumang mabigat na salot, di ka magdaranas. Lulukuban niya sa lilim ng kanyang malabay na pakpak. Sa kalingan niya ay natitiyak mo na ikaw ay ligtas. Iingatan niya at ipagsasanggalang pagkat siya'y tapat. Pagsapit ng gabi, di ka tatakot sa namang bagay. Mag-iisa gagawin bigla ang paglusok pagsapit ng araw. Liisa na pa mang darating na salot pagkagat ng dilim. Di ka tatakot sa kasamaan ng araw kung dumating. Kahit na mabuwal sa iyong harapan ng 1,000 tao, sa iyong paligid ang bilang na patay maging 10,000, di ka tatakot at natitiyak mong di ka maano. Ika'y nagmamasid sa panunood iyong namamasdan. Yaong masasama ay makikita mong pinarusahan. Sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsanggalan at ang pinili mo mag-ingat sa iyo'y kataas-taasan. Di mo abutin ika'y mapahamak at walang daratan. Kahit anong uri mga paghihirap sa iyong tahanan. Susuguin niya ang marami anghel silang susubaybay. Kahit sanda ko ika'y maparoon, tiyak ingatan. Sa kanilang palad at ika'y alutas sa kanilang pagtataas, nang hindi masaktan ang mga pamo sa batong matalas. Kahit ang tapakan mo ay mga leon ahas na mabagsik, di ka maano sa mga serpienteng liyong mababangus. Ang sabi ng Diyos, aking iligtas ang tapat sa akin, at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanli. Pag sila'y tumawag, laging handa na ako sila'y pakinggan.
aking sasamahan at kung may ilalim ay sasakluluhan. Aking iniligtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko't gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakatitiyak ng tatamuhin nila'y kaligtasan. Maaaring ipinig ko ang langit at hindi pumatak ang ulan. Maaaring magpadala ko ng mga bala upang silantayin ang lupain ito. Maaaring palaganapin ko sa aking bayan ang salo. Ngunit sa sandaling ang bayan ito na aking pinili ay magpakumbaba. Manalangin, hanapin ako at higdan kanilang kasamaan. Diringgin ko sila, patatawarin ko sila, at ibabalik ko sa kanilang lupain ang katiwasayan at kasaganahan. Ito ang mga salita ng Diyos. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. God bless us. Wala.